Matindi po ang reactions, matindi ang komento ng mga netizens dito sa balitang ito. Sabi nung isa, ako rin, handa na rin ako maging doktor. Wala man akong alam sa medisina, hindi man ako nag-aral sa pagkamedisina, pero siguro kaya ko rin maging doktor. Katulad ni Willie, may puso rin ako na marunong magmahal, marunong makinig at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Kaya kaya kong maging doktor. O di ba? Ang galing ng kanyang analogy. Ito pa. Bilang mambabatas, eto totoo to, seryoso karamihan ngayon na nasa Senado at nasa Kongreso ay ganito po ang naging sitwasyon. Bilang mambabatas, batas ang gagawin mo. Gagawin mo yung hindi mo alam. Okay? O saka ka na mag-aaral kung mambabatas ka na. Yan po ang naging seste ni Robin Padilla na kuno ay kukuha siya ng mga advisors, pag-aaralan niya ang paggawa ng batas. Kailan? After siyang manalo. Ay, uto-uto rin naman kasi itong mga kababayan natin. Paano ang isang katulad ni Mr. Robin Padilla ay napasok sa pwestong yan, napasok sa trabahong yan, na ni katiting, sabi nga, ay walang alam sa paggawa ng batas at doon lang pag-aaralan. Aba, hindi po pwede yun. Diba, papasukin mo halimbawa ang isang profesyon. Abay, bago ka pumasok dyan, kailangan pasado ka, kailangan nag-aral ka, kailangan may lisensya ka. Hindi ba't ganun dapat? Ganun dapat natin tratuhin din ang mga pwesto sa gobyerno. Ganito kahalaga dapat Yun lang kasi napakababa talaga ng qualification. Kung ikaw ay tatakbo sa mga pwesto sa gobyerno, yun yung masaklap na katotohanan. Gagawin mo yung batas. Saka ka pa daw mag-aaral pag naandyan ka na. Sayang yung panahon na naandyan ka. Matutulad ka lang sa mga kengkoy dyan sa Senado, katulad ni Robin Padilla, Bato de la Rosa, at Bongo. Yun talagang tatlo ang nabanggit. Anyway, ito po ay may kaugnayan. Sa balita na ko na nga ay ready na ito si Mr. Willie Revillame. Abay, yun na nga bang sinasabi? Kasi nung una, sabi niya, wala daw talaga. Hindi daw niya talaga forte. Hindi daw talaga siya papasok sa politika. Ibigay na lang daw sa iba. Yan yung unang kanyang binitawan. Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Ay, di ba? Inamin niya. Baka lait-laitin lang ako roon. Baka wala rin naman akong maiambag na batas o dumating yung time na sayang din ang boto niyo sa akin. Yan po yung unang pahayag, nung dating pahayag na ng si Mr. Willie Revillame. So, ano ba? Meron ba tayong balita na nag-aral ito sa paggawa ng batas? Mukhang wala. So, paano siyang naging ready? Paano siyang naging handa? Kung wala pa naman siyang ginagawang pag-aaral tungkol sa paggawa ng batas. Kung hindi pa naman siya nag-aaral tungkol sa anyway, di ba? Ito yung nakakagigil minsan Ano to, magiging sunod-sunod ang ganitong sistema na porket sikat at kilala ka, ay tatakbo bilang senador o sa mataas na posisyon ng ating bansa? Matindi. Sa tingin ko, ang may problema dito ay yung mga nanggugoyo sa paligid din natin si Mr. Willie Revillame, katulad ni Digong. Palagay ko, handa na ako. Hindi naman ako marunong mag-English. Hindi naman ako magaling sa batas. Ayan. Pero ang puso ko marunong magmahal, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Ayan tuloy. Yun pala yung statement niya. Ano daw? Marunong magmahal yung puso niya, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Abay, pwede pala sa atin ang kahit anong pwesto sa gobyerno. Dahil meron din naman akong ganyan, marunong magmahal, marunong makinig, marunong tumulong sa bawat Pilipino. Ay ginagawa ko rin yan. So ang ibig sabihin, abay, napakarami pala ang posibleng tumakbo. Okay, lahat pala tayo halos ay may karapatan, o lahat pala tayo halos ay kung gugustuhin natin, pwedeng tumakbo kahit sa ang pwesto sa gobyerno. Matindi rin.